Kakaiba ang pamilyang ito. May 5 magkakapatid. Ang panganay ang agad umako ng responsibilidad at nagsikap. Sinuportahan naman ng mga nakababatang kapatid. Ang kanilang nanay ang gumabay. Kaya sabay-sabay silang nangarap at nagtagumpay. Ang galing talaga ng teamwork ng 5 sisters and a mother. Ito ang pinakamagandang dekorasyon na pwedeng makita sa isang tahanan. Mga litrato, kasama ang bawat titulo ng mga kursong natapos sa kolehiyo. Pinalamutian pa ng mga medalya, simbolo ng katalinuhan at pagpupursige sa pag-aaral. Isang kayamanan na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga dahil ito ay regalo na pinaghirapan. Yan ang sukli ng mga anak ni Nanay Ruth sa lahat ng kanyang sakripisyo at pagmamahal. Ang galing naman, lahat sila profesional. Kahit po 5 yan, hindi ako nahirapan talaga magpalaki. Inspirasyon namin, yung pinanggalingan namin, kahirapan. 5 Maria, 5 karangalan, lahat profesional. Ang ate, nagtapos bilang doktora. Ang pangalawa, graduate ng computer science. Proud chemical engineer naman ang pangatlo. Nutritionist ang pang-4. At ang bunso na linya sa mundo ng marketing. Pero ang kanilang tagumpay, bunga lahat ng walang kapagurang pangaral at pagmamahal ng kanilang mga magulang. Pinaalam namin sa kanila kung saan kami nagsimula, kung ano yung kabataan namin, tapos yun, para hindi nila dadanasin. Lumaki sila na kung ano yung plano namin, sinasabi namin, para alam din nila kung paano sila mag-a-adjust. Sa Sapang Palay sa Bulacan, nabuo ang kwento ng pamilya Pecolera. Maagang pinana ni Cupido ang puso ng 2 teenager. Si Ruth ay 17, si Eddie naman 18 lang. Parehong nag-aaral pa. Pareho ring galing sa mahirap na pamilya. Sa kapusukan at labis na pagmamahal, ang 2 maagang napasok sa masalimuot na buhay may asawa. Pero kahit kahirapan pa ang sumalubong sa kanilang pagsasama, walang kahit isa ang sumuko at bumitiw. Pinanindigan nila ang responsibilidad bilang batang ama at ina. Siyempre, yung panahon na yun, mga mapupusok pa, hindi alam pa yung kung ano yung kailangan mag-ingat. Pero po ama naman, just nagsama kayong maayos at Pinanindigan ka naman. Nung nabuntis siya, pinakasal kagad kami. Ayun. Hindi itinatanggi ng mag-asawa, mahirap talaga ang kanilang pinagdaanan, pero masaya kasi magkatuwang silang lumalaban sa pangarap na pamilya. Alam nilang 2 basta magkasama, kakayanin ang kahit anong hirap sa buhay. Bilang mga teenager, tapos 3 ang anak, paano yun? nandun yung pagmamahal kasi, nabubuo yung pagmamahal, tiwala, kaya kahit na nahihirapan, nagiging magaan. Yung pangarap sa mga anak ko noon, kumbaga, hindi pa talaga solid, hindi pa nabubuo kasi nasa survival mode pa rin kami noon. Kumbaga, kailangan mapakain ko sila, tapos mapag-provide ako ng pangangailangan nila kasi lumalaki na nga yung pamilya. Nag-working student si Eddie para may pangsuporta sa binubuong pamilya at para rin makatapos ng kolehiyo. Nagsakripisyo naman si Ruth, huminto sa pag-aaral dahil sa mga anak at para makadiskarte, pantulong sa asawa. Lahat ng pwedeng itinda, naku, nilakunan niya. Nagtitinda ako ng mga frozen food. Kung ano yung mapagkikita, nagnanatasya ako, Tupperware, Ibon. Kung ano yung maitutulong ko sa mister ko, At nakikita yun ng mga anak nyo. ay opo. Nang makapagtapos sa kolehiyo, agad nakipagsapalaran sa abroad si Tatay Eddie. Tiniis mawalay sa pamilya para sa magandang kinabukasan ng mga anak. Ang mag-iina lumipat ng tirahan sa Santo Tomas, Batangas. Naiwan kay Nanay Ruth ang bigat ng buong responsibilidad na alagaan at palakihin ng nooy 3 pa lamang na Maria, sina Ruthlyn, Kai at Pawi.
Sinuwerte naman sa trabaho ang masipag na ama sa abroad. Kaya si Nanay Ruth tinuon ang buong oras sa lumalaking mga anak. Gaano kahirap yung nung naghiwalay kayo at pumunta ka na ng abroad? Wala pang internet noon, wala pang talagang sulat lang at saka tape recorder. Tapos, yun, pagka mag-usap kami through cellular phone, yung may satellite, yun, pumupunta pa siya sa malayong na tindahan. Weekly kami may palitan ng sulat. Hanggang ang 3 baby girls naging 5. Nadagdag sa pamilya ang magkasunod na sina Dada at Bebe. 5 anak na babae, isang ina, ang pumastol at dumisiplina. Nagbunga naman ang pagiging mabuting ina ni Nanay Ruth. Ang magkakapatid naging solid ang samahan. Si Ruthlyn na ate ang commander. Mababait na sundalo naman ang kanyang mga kapatid dahil para kay ate may palo ang pasaway. Mabuti na rin, hindi pasaway masyado yung mga kapatid mo. Wala po silang magagawa, namamalo po ko. Namamalo ka? Okay. Mas namamalo po ko kaysa sa mama ko. Naaalala mo pa yung mga panahon na yon bilang panganay, yung hirap ng mga magulang mo noon? Na-instill ka agad sa akin na kasama ko si mama ko na magpapalaki sa mga kapatid ko. Si mama parang, siya sa gawaing bahay, ganyan. Pero pag didisiplina sa mga kapatid, sasabihin, punta kayo sa ate mo, ganyan. So, yun po yung inassign sa akin ni mama. Hindi lumaking mahina at walang alam ang 5 magkakapatid, lahat sila naturuan ng tama na maging mapagmahal, masipag at mapagkumbaba. Kanya-kanya sila ng toka sa gawaing bahay. Walang pabebe, wala ring spoiled. Ang thinking ko po kasi, bawal akong magkamali. Actually, isa yun sa mga pressure sa akin. Kasi whatever I do, ifa-follow siya or susundin siya ng mga kapatid ko. So I always set the standard. Kailan mo nasabi sa sarili mo, sa buhay niyo sa Batangas, na kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral? I think bilang one of the eldest sa family namin, nakita ko and ng ate ko yung sacrifices and struggles ng parents ko growing up. So siguro nung nag-start yung papa ko na umaalis na siya, nag-OFW na siya for almost 25 years. So doon ko nakita na kailangan naming magtapos para in return sa mga sacrifices ng dad ko, ng mami ko. Masyadong mahalaga para sa amin na hindi lang dapat si ate yung achiever, dapat lahat kami. May kanya-kanya po kaming diskarte sa sarili namin. Kung saan yung strengths namin, doon kami nag-focus. Spoiled ba kayo bilang mga bunso? Ako po hindi. Since ako po yung youngest, nasanay na po ako na pag may gamit po ako, ilang ate na po yung tinawiran niya. Hand me down po talaga. Yung phone ko po, galing muna kay ate. Tapos na si ate kay next ate. Tapos kay bebe na po. Kaya po sabihin ko, gumagana pa ba to guys? Oo. Hindi rin po kasi kami sinanay ng mag-gadgets, sanay sa pera, ganun po. So yun po, hindi po talaga na-spoil. Parang sanay po ako na mag-aantay muna ako kay ate. Bago po magkaroon si bebe kay ate muna. Meron ba mga paksyon? Kasi puro kayong mga babae. May paksyon-paksyon ba kayong dalawang bunso ang magkakampi? Yung mga iba naman magkakampi rin? Siguro yung faction phase parang kung kanino po kami mas open sa isa't isa. Pero kami po talaga magkapatid. Close po talaga kaming 5. Sa amin po, parang katulad ko po, kami po ni Bebe 1 taon lang kasi ang agwat namin. So kami po yung nagkakapang-abot sa school. So, alam po na nangyayari namin sa isa't isa. Ganon din po kay na Ate Ruthlyn at kay Ate Kea. So, kami po talaga, naging mas close kami growing up. Kalauna na ang mag-iina naging parang magtotropa, pero may respeto at pagpapahalaga. Isang trahedya pala noong 2004 ang sumubok sa katatagan ng buong pamilya Pecolera. Iba pa yung lungkot mo sa abroad. Iba rin yung hirap mo na ikaw yung naiwan. At inanod pa kayo ng baha. Apo. With 5 kids. Anong nangyari? Galing po kami noong 2004, election day nun eh. Nagsimba kami, tapos naka-tricycle po kami. Sa Batangas kasi may sinasabing unang ulan ng baha, yung pagmayo. So, ang galing yung baha na yun, galing sa bundok na may mga sanga-sanga, mga kalat lahat po. Bali po, na papasok ang tricycle, inanod po, baksak sa creek na mataas.
Yung isa kong anak, 3 kaming bumagsak. Yung isa kong anak, tinangay po yung pangatlo kong anak. Naanod siya sa may papangpang. Yung ilog na binagsakan nilang creek, ilog din yon. Tapos tinangay yung anak namin dun sa duluhan, puro bato yun. Pumutok yung uso niya rito. Tapos, yun, yung ibang anak ko namin na baon dun sa putik, kasi nga ulo ng baha. Tinangay niya yung tricycle papunta dun sa creek. Hanggang sa bumagsak yung tricycle dun sa parang maliit na bangin. Kasi 2 tayo na hospitalize sa kanila noon. Grabe, Yung isang no? malayo na punta, tapos yung isa yung nakainom na maraming putik. Kasi nabaon siya sa putik. Oo, nabaon sa putik. Talagang inahon siya ng mga tao. Oo. Tapos O yun hindi, kung naiwan yun doon, di makakahinga. Sabi ko nun siya, kaya ko to, mas maridepress kapag nakita yung mga anak mo na may mga pasa-pasa. Sa pangyayaring iyon, mas lalong lumalim ang relasyon ng mag-iina. Tumindi ang pangarap ng magkakapatid na makapagtapos ng pag-aaral at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang magulang. Ang misyon nila, pauwiin na ang ama na OFW para sila ay magkasama-sama na. Unang nagsikap at nangarap ang kanilang ate. Siguro maganda rin yung pagiging masinsin at pagiging perfectionist sa pagiging doktora, no? Yes. Kailan mo naisip maging doktora? Sabi ko nga po, may mga choices ako in life na parang tingin ko, isa yun sa mga crucial. At 3 talaga yung pangarap ko, maging abogado, maging news anchor, kagaya nyo, and maging doktor. Pero growing up, parang na-align ko yung sarili ko or mas nakita ko yung sarili kong maging doktor. Hindi naman nabigo si Ruth Lynn na maging pamantayan ng kanyang mga kapatid. Silang 5 naging mahusay sa kani-kanilang larangan. Yung dad mo daw ang iyong idol. Bakit? Primary grade school ako. Ang normally na nag-review sa amin si Ate Rutin. But may one specific time na si Papa yung nasa Pilipinas si Papa, tinuruan niya ako, siya nag-volunteer na mag-review sa math. And then, umiyak ako during that time kasi I feel so pressured and challenged. But I think, looking back, yun yung nag-push sa akin na maging engineer. Na-enjoy ko yung problem solving through math. Maaga sila nag-asawa. So kami, parang pinalaki kami na wag muna kayo magbo-boyfriend, mag-aral muna kayo. So ngayon, parang kaming late bloomer. So me, nasa 30 plus na ako, but parang late kami kinasal, pati ang ate ko, wala Very pa silang good. apo. Oh. So ngayon, ang hihingi sila ng apo, nagtatanong sila, ganyan. So, Ngayon naman nagmamadali. Yes. Oo. So siguro yung disiplina lang din na growing up, mag-aral ka muna, magtapos kayo kasi para sa inyo yan. So masyado siya na-instill sa amin. So ngayon, medyo late bloomer kami pagdating sa pag-aasawa. Lahat nga daw ng kanilang natapos na propesyon, pwedeng-pwede nang magbuo ng isang magandang kumpanya. Okay. So, kayo ay napapabilang na sa Gen Z, no? Ano ba yung modernong kabataan ngayon? Gen Z po kasi talaga ngayon, lumaki kami sa isang environment na fast-paced talaga. At saka readily available na online yung mga kailangan naming malaman. So from there po, mabilis namin nakukuha yung mga idea sa mga dynamics ng relationship, sa family. And then I think mas ambitious and very business-oriented na ang generation namin. May hard work pa rin kami, pero at the same time, mas gusto namin na mabilis. At siya naman nga tunay dahil alae ang mga magagandang Batanggenyang magkakapatid. Sinimulan na ang isang negosyo na sila ay sama-sama. Ito ang ipinagmamalaki ng kanilang pamilya, ang kanilang dugo at pawis na aesthetic clinic. Pero ang galing na, no? Lahat kayo naging mga profesional. Pero ikaw lang yung nagdoktor. Alam po yung nag-doktor. Pero yung kabuhayan mo ngayon, yun na rin ang kabuhayan ng buong pamilya Yes, mo. naging family business na po siya. So, So, in-encourage ko sila na help us with building our business. Kasi yung success ko po, hindi ko lang success yan. Gusto ko success din siya ng family ko. So, parang naging family business na po siya. Dahil sa negosyong ito, muli silang nakumpleto. Retired na si Tatay Eddie. Si Nanay Ruth naman pa-easy-easy na. Kung dati toka-toka silang magkakapatid sa gawaing bahay, ngayon kani-kanya rin sila ng role sa RPS Aesthetics. Ang main goal ng 5 magkakapatid, the 5 sisters and their mother,
ay mag-satisfy ng bawat customer na papasok. Real deal. Good service na treat ay kapamilya. Yung negosyo ko, yung brand ko, nag-start talaga siya as hobby ko. Hobby ko talagang magpaganda ng ibang tao. So gusto ko na nakikita ang ibang tao na gumaganda or nag-i-improve, whether it's in makeup or in surgery or pagbibihe. So sabi ko, parang dito ko nakikita yung personality ko na I want to see beauty in others. So since I'm a surgeon, I'm an ENT plastic surgeon, so sabi ko, i-apply ko yung knowledge ko doon. So I have this aesthetic sense na pagandahin yung ibang tao. So eventually, naging business ko na siya. I do more of rhinoplasty and facial surgeries, but in our clinic, we also have mga body procedures kasi hinihingi na siya ng mga pasyente. Parang gusto nila, o dito na lang ako sa'yo babalik, Doc, ha? Usually, nagsa-start muna sa ilong. Tapos, pag masaya sila, they will ask for other procedures, skin and body procedures. So, parang one-stop clinic na yung clinic namin. We are expanding. We have 3 branches now. And then, strategically located siya in South and in North. So, in Batangas and in Pampanga. So, yung mga nasa metro, syempre dun sila sa Quezon City branch namin. And we are expanding. So, planning kami na mas bigger clinic and more branches, hopefully. Sa business na to, sa negosyo na to, hindi lang ito ako, pati buong pamilya ko. Sa social media, active kami sa TikTok, sa Facebook, and Instagram. So, kung yung mga patients, lalo na yung mga nasa abroad, which is karamihan na pasyente ko, inquire lang kayo para makita niyo yung mga services sa clinic namin. So, ang RPS Aesthetics, we provide all the procedures that you need, all the services that you need if you want to look good and feel good about yourself. In RPS Aesthetics, we want to see you, but better. Sa galing ng kanilang teamwork, lumawak na rin ang branches ng kanilang clinic. Meron na sa Batangas, Quezon City, at Pampanga, legasiya at advokasya ng pamilya Pecolera. Ang itaas ang kumpiyansa ng mga tulad nilang babae dahil para sa kanila, beauty is power. Anong sikreto ng pagiging maayos naman na magulang para maging ganyan din naman ang mga Pepe and Pilar ko? Siguro hanggang paglaki nila yung andyan pa rin yung sama-sama kami. Na kada linggo, hindi kami makikita-kita. Kada gabi, magbibideo call kami kahit magkakalayo. At saka po yung makita mo yung lumalaki yung mga anak mo na nagiging success. Yung sama-sama namin. Kumbaga, pag may problema ang isa, damay ang lahat. Kumbaga, lalo na pag may makaka-apekto sa pamilya, yun, damay-damay. Sa tamang pag-alaga, gabay at pagmamahal, ang 5 magkakapatid lumaking may dangal at matagumpay. Ano bang importante para ang pamilya ay manatiling pamilya at hindi yung nagkakagulo o nag-aaway? Tingin ko po yung pag-aaway, parte yan eh. So, isa lang talaga yung nagbibigay ng kulay sa pamilya. Ang mahalaga po, mag-usap-usap kayo, unawain yung isa't isa kasi hindi kayo pare-parehas. Yung strength ng isa, pwedeng weakness ng isa. So, kailangan mag-compromise po kayo. So, yung family namin, hindi siya perfect, pero tinitingnan ko siya as magandang pamilya. And then, in as much as possible, siya yung gusto kong maging pamilya ko or ma-apply ko sa anak ko and sa asawa ko. Sa lilim ng aruga ng kanilang nanay, yumabong ang kanilang karera. Totoo nga pala, kapag may pagtutulungan at pagkakaisa, walang imposible. Yan ang kwento ng 5 sisters and their mother.